Sa mga boss po natin, nga dahil ngayon po ay araw ng Pasko, sigurado ako, Joe, marami na rin nakatanggap ng regalo. At minsan nakakatanggap tayong regalo na medyo defective. Totoo nga ba itong mga polisiya ng ibang nagtitinda na no return, no exchange policy? Alam ko, bawal yun eh. Okay, para pag-usapan niya, makakasama po natin ngayong araw ng Pasko si DTI Undersecretary Victorio Mario A. Di Magipa. Sir, maligayang Pasko. Good morning. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang nanonood ngayong araw na ito, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito po, kaugnay po dito sa polisiyang ito po ba'y nangyayari pa rin? Ay naku po, napakadali po ng ating pagpapalaganap ng bawal po yan. Kapag tayo po ay nakatanggap ng regalo o nakabili ng isang produktong depektibyo o serbisyong mali, meron po tayong karapatan. Isulit yan. Ang paalala ko lang po sa inyo mga nanonood ngayong araw na to ay yung po ating official receipt. No? Itago po natin yan. Importante po yan. Kesa po niregalo sa atin o binilamin, pwede po tayong bumalik sa tindahan ating binilhan. Sa ganun, magawan po ng karapatang remedy. Either i-refund or i-replace po ang produkto po. Basta i-present lang nila yung kanilang resibo. Huwag wawalain. Huwag wawalain. Kasi mahirap po pag wala resibo, maraming tanong-tanong, maraming hanapin papeles. Okay, so, sir, meron kasi akong kilala na dati nagpunta siya sa isang facial spa, tapos yung service na ginawa is parang hindi niya nagustuhan. Parang may nakita siya na hindi tama sa mukha niya. So, nagsumbong siya ngayon sa staff. Ang ginawa ng staff, nirefer siya sa doctor nila, yung company doctor. Ang ginawa, sir, is chinarge pa siya ng doctor. Opo, yun po, mali po yun. Kasi parang backshab eh, no? Yung backshab po, dapat po libre, no? Kahit saan naman pong ibang servisyo na ating po bibiliin, kung hindi po tapat at hindi tamang ating nakuha, pwede po natin bumalik. Pero dapat po yung wala na po. Unless na meron po tayong pinagawang additional, ayun po, dapat naman po natin bayaran. So, tandaan na ang ating mga boss na nanonood ngayon, kung meron kayong defective products or medyo hindi nyo nagustuhan ang serbisyong binigay sa inyo, maaari nyo po itong ibalik o ma-refund. Ano? Okay. Sir, ito pong law of demand naman ng supply and demand kapag Christmas season. Kamusta naman po sa inyong pagtaya sa DTI ang takbo ng market? Alam niyo po, napakaganda po ng bentahan nito pong mga nakaraang linggo. At ang ating pong suggested retail prices ng Sibeno product ay amin pong napatupad. Ibig sabihin, kakaunti lamang po ang aming nakitang mga grocery, supermarket na lumalabag po. At kung meron man, 25 centimos, 30 centimos, 40 centimos. At agad naman po nilang in-adjust ang price tag. Kaya meron pa po tayo isang linggo, medianoche naman, yun din naman po ating bibili. Patuloy po ang DTI ng mga monitoring enforcement kahit po walang pasok. Ako po yung issue na ng kautusan, meron po tayong skeletal force na wala pong gagawin kundi mag-observe sa mga grocery supermarket po. Okay, so ibig sabihin may mga nakakalat na mga kawani ng DTI dyan sa mga supermarkets. Paalala po, baka may mga negosyante dyan na nag-overprice o nag-hoarding. Ano po yung penalty doon pag nahuli? Profiteering po, 5,000. No? 5,000, pinakamababa, 1,000,000, pinakamataas. Masakit po yan. No? So, sir, ano to? Para ba tong price freeze during holiday season? Hindi po, pagsasamantala na po yun. Kasi ang price freeze po, kung naman sa mga area na dinaanan ni Ruby at may declaration ng state of calamity. Ayan po, no, magandang paalala, yung mga probinsyang Albay, Camarines Sur, Masbate, Catanduanes, meron pong iiral na price freeze sa mga lugar po ninyo. Hindi po pwedeng tumaas ang presyo, hindi pwede pong bumaba. Wag lang pong pataas. Stable at hindi po magpapalit ng presyo. Yun po ang ibig sabihin ng price freeze. Okay, dahil ngayon po ay araw ng Pasko, syempre nalalapit na naman itong bagong taon naman ang susunod natin. Syempre may mga nagbebenta pa rin itong mga illegal na paputok. Ano po bang ginagawang pagbabantay ng DTI doon? Napakagandang tanong, ano? Mag-iingat po tayo. As much as possible, ang bilhin lang po natin yung mga may PS Mark, Product Standard Mark. Gawa po dito ng malalaking kumpanya, maramihan po sa Bulacan. Yung po mga imported na firecracker, masakit po yan kapag tayo na aksidente. At pangalawa, bawal yan. Wala na pong
ina-allow na importasyon ng firecracker. Puro po fireworks lang. Yung pong magagandang mga ilaw sa taas. Kaya mag-ingat po tayo. I mean, let's save our fingers, let's save our arms, maybe our eyes. Mag-ingat po tayo. Ako, nasa huli ang pagsisisi. No? Pero may mga monitoring team din po ba ang DTI pagkagaya sa mga paggawaan ng mga paputok kaya sa may Bulacan in coordination with the PNP? Ang pulis po talaga ang may karapatan sa batas na manghuli po nito mga ito. And sir, in relation to that, kasi alam natin sa mga helmet, merong ICC sticker, sa mga Christmas light, merong yung holographic na sticker. Sa Opo. paputok ba, paano ba malalaman? PS Smart po, wala pong ICC. Hindi po tayo allowed mag-import ng mga firecrackers at fireworks. Yung pong fireworks na ini-import for competition purposes lang. Ang nangyayari, yung iba, nag-import na marami. And then yung excess, yun yung binibenta sa retail. Malusot yun. Kasi exempt yung competition fireworks. Hindi na pong ICC na kailangan. So sir, 2015 na, ilang araw na lang, ano po ba ang aasahan ng ating mga kababayan sa DTI? Ito po ating mga major program for next year. Number 1 po, gusto po namin pag-iktingin ang aming pong complaints handling. Yung pong pag-resolve ng mga complaints ng mga consumer through mediation. Ngayon po, nasa 93-95% na kami success ratio. Ay maganda po siguro makatarget kami 100%. Pangalawa po, gusto po namin improve yung adjudication ng mga consumer complaint. Medyo mahaba pong proseso. Amin pong pinag-aaralan kung pwedeng pa-eksena. Pangatlo po, amin pong ipupush ang amendment ng Consumer Act para po mataasan ang mga penalties. From the very low 500 pesos ngayon, gusto po namin i-ataas to 50,000 pesos up to 1 million pesos po. And then, ang pang-apat po, yung ating pong ASEAN integration next year. Pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga neighbors na ASEAN country in area of consumer protection and welfare. Meron dito tayo. At panghuli po, yung aming pong tri-media information advocacy. Television, katulad po ngayon, radyo at dyaryo. Para mo sa kalaman. Kasama na internet. Kasama. Para po sa kalaman po na ating mga mimili ng kanilang mga karapatan at mga responsibilities. Okay sir, and the last message po, dahil po ngayon ay araw ng Pasko. Ay nako, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Ang binibati ko po ang Limahing Pop Reunion sa araw nito. Gagantin po ito sa bahay ng kapatid ko. Lahat po mga pamangkin, mga pamangkin, babae at lalaki. No? Merry Christmas, Limahing Pasko sa inyong lahat. Okay, nakapanayam natin yung umagang ito dito sa Good Morning Boss, si DTI Undersecretary Victorio Mayo A. Di Magiba. Anyway, Yusek and Audrey, no, since pinag-uusapan natin mga produkto, syempre, yung mga damit, importante din na yung susuotin natin swak sa holiday season. Kaya naman, tingnan natin kung ano bang binisita ni Carla Paderna sa One Life. Hey Carla, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas po sa inyong lahat.